Sora. Sora. Alam, parang uncomfortable ako Suda sa ko. iyo. Suda ko. Nabasa yung aking Suda ko. Sa. napakpak. So, Yan. So, yan. Magandang umaga po Doa, kami iya, sa lahat Sora. sa atin. At saka, muli ang happy birthday po sa Sora. Salamat sa buhay niyo po, di ba? Kahit, di ba? Kahit sabihin natin kung di lang tayo, di ba? Pero nakikita ng Lord, alam ko nakita na yung magpususumikap ng mga sa atin. So, yun, hindi na pagtatagal, ikaw ang mag-open mo. Inasay na kita na yun. Mag-ano ka lang, yung mouse na ito. Left click. Yun. So, ay, huwag mo muna i-click ha. Thank you. Or pwede rin ito yung arrow. Next, at saka back. So, yun po. Ang sabi sa title natin, di ba? God is watching us, di ba? God is watching us, di ba? So, God is watching us. Diba, totoo naman talaga na so basahin po muna natin yung text natin sa araw na ito, yung next group. Good, very good. Salamat sa Lord. So sabi dito sa text natin, di ba? Mga Kawikaan 5:21. Sabi dito, ang paningin ni Yahweh sa tao ay hindi inaalis. Laging nakasubaybay bawat oras, bawat saglit. Diba? Kung isipin natin, di ba, hindi lang siya bawat minuto, bawat every moment, di ba? Hindi rin siya every second, di ba? Bawat saglit, di ba? Bawat saglit, yung sinasabi dito. So, sinasabi ng Panginoon, nandyan siya lagi sa atin. Nakatingin siya lagi sa atin, di ba? Masama, kung mabuti yung ginagawa mo, di ba? Pero sa tulog ko man, gising ka man, katrabaho ko man, nandyan yung Lord lagi. So, pwede pag-pray po muna natin yung text na nabasa ko natin sa araw. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito, sa umagang ito, Panginoon, Lord, una sa lahat ng papurihan ka. Pasalamatan, Panginoon, sa mga buhay na binigay mo sa amin, Panginoon, sa pagkakataon na dinala mo kami, Panginoon, dinakong kami sa gawain ngayong umaga, Panginoon. Lahat, Panginoon, ng una, nagpapasalamat kami at nagpapalinis ng aming mga puso't isipan, Panginoon, na gawin mo po kami yung karapat-dapat na mag-aral ng mga salita, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoon, ako na yung gagamitin sa araw na ito, sa umaga ito, Panginoon, na Lord, ibabago po ako, Panginoon, na po ako ng Panginoon, dawang yung mga salita mo lamang, yung kalooban mo lamang, yung mga sambit at mamutawi sa aking mga labi, Lord. Gawin mo lang po ako, Panginoon, na daluyan ang mga salita, Panginoon. Lahat, kung kami, Panginoon, daluyan ang iyong mga salita mula sa akin na magsasalita at hanggang sa mga nakikinig ng iyong mga salita, Panginoon. Lord, huwag mo hayaan na itong araw na ito na wala kaming matutunan, Panginoon, na higit sa lahat, Lord, na huwag mo kami hayaan sa araw na ito na hindi ka namin maramdaman. Na alam namin, Panginoon, lagi kang nakatingin sa amin at tinitingnan mo po kami lagi, Panginoon. Lord, continue to guide us, Lord, today, sa nakita ng oras sa araw na ito, sa bagay sa Panginoon, kayo na pong bahala. Lord, pinataas ko namin lahat at binabalik lahat sa iyong pakulit parangal in Jesus' name we pray. So, yun, huwag tayo, makakapunod po tayo. So, sabi ka, no, so, bakit ba naisip yung kanta niyo? God is watching us. Yan, so, agree ba kayo sa doon sa text kanina na God is watching us? Alam ko, di ba, kahit hindi sinasabi dito na tinitingnan tayo o binabantayan tayo ng Lord, diba? Sa bawat oras, sa bawat saglit nga sabi niya, diba? Kung iisipin natin, yung hindi lang naman yung Lord yung nagbabantay sa atin, di ba? Yung simula ng bata pa tayo, sino ba yung nagbabantay sa atin? Marami nagbabantay sa atin at nag-watch over us, di ba? Yung mga nanay natin, yung mga parents natin, yung bata ka, kayo bulinggit ka dyan, sipunin ka, di ba? Binabantayan at yun, our parents are watching over us when we were yung mga bata pa tayo. Sa school, di ba? Sa school naman, di ba? Sino yung mga nagbabantay sa atin, di ba? Yung mga guro, di ba? Minsan yung katabi, binabantay niyo sagot mo sa quiz, di ba? So, yun, di ba? At saka sa trabaho, lalo na sa trabaho. Sino yung nagbabantay sa atin sa trabaho ngayon? Yung boss mo, di ba? Yung kasama mo or yung line leader mo. Or siguro pwede natin sabihin yung siya, in general. Yung nagbabantay sa atin, ito, pasaway itong training na to, di ba? Or itong trabahan ito, tatamad, patay tayo. Or minsan, di ba, conscious tayo kasi may mga nakatingin sa ating mga mata, yung mga surveillance cameras, di ba? Yun, di ba? Isa pa yun, yung technology, di ba? Binabantayan tayo. Hindi natin alam sa mga panahon ngayon, di ba? Napakatindi na ng technology ngayon, di ba?
malalaman niya kapag ito kung may lagnat ka, di ba kasi nade-detect itong sa thermosensor kung ikaw may lagnat ka. Ito automatic quarantine na yan, di ba? Sa airport yung kasagsagan ng COVID. Or latest ngayon, di ba, nalalaman ng mga face detection na natatrack nila na ito terorista to. Kasi naka-cross-check nila dun sa database nila, di ba? Marami nagbabantay sa atin. Lalo na ngayon, di ba, Olympics papalapit sa Paris, di ba? Naglalabasan yung iba't ibang mga mga technology na AI na sinusort niya ba kung itong taong ito pag na-detect siya sa camera, terorista to, di ba? Bawal papasukin yun sa Paris kasi magugulihan ng terorista yun. So, yun po. So, sabi dito, dun sa text natin kanina, di ba? Napaka-sarap pakiramdaman or napaka-comforting na malaman na alam natin na si Lord is lagi nakabantay sa akin. Di ba? Sabi kasi dito, bawat saglit, di ba? Sabi niya. At nandyan para sa atin lagi, di ba? And we compare, di ba, sa reality ng mundo, di ba? Gaya nga nung nabanggit kanina, na may nagbabantay sa atin sa bawat buhay natin or nung kabataan natin, or nag-aaral tayo, or ngayon nagtatrabaho tayo dito sa Japan. Higit sa lahat, di ba? Si Lord lagi yan nakabantay sa atin, di ba? Sa atin, simulat sa pool, di ba? Sabi doon kanina. So, bakit tayo binabantayan, di ba? Normally sa mundo, bakit hindi tayo binabantayan? Kasi yung binabantayan, hindi tayo magkamali, di ba? Sabi yung mga ganon, yung mga himantayon or sabi ng mga palahusga, di ba? Sabi nila, hinihintay ka lang na magkamali kasi doon sila parang kakaroon sila ng kasiyahan doon. May mga taong ganon talaga. Pero mayroon din namang na binabantayan ka kasi gusto nilang mapabuti ka. Diba? So alam natin na binabantayan tayo ng Lord kasi gusto niyang mapabuti tayo. Diba? So at sana nararamdaman, naniniwala tayo sa yun na the Lord is watching over us, di ba? Kasi sabi doon, bawat saglit nga diba? Bawat saglit kahit siguro pag siyar mo, pag-ligo mo, pagtulog mo, lahat, di ba? Lahat, nakatingin ka sa kabantayan tayo. So sabi dito, sino yung pinakamahigit na tagapagbantay natin, di ba? At nakabantay sa atin, di ba? Sabi doon si Lord kasi there is no greater watcher that can protect and guide us sa lahat ng mga nangyayari sa atin, di ba? Rather than God. Siya lang naman talaga. And we should be very grateful of that, di ba? Ipagpasalamat natin yon, di ba? Sabi doon. So, kaya ipagpasalamat natin na ang Lord hindi nagsawang bantayan tayo, di ba? So, salamat, di ba? Salamat sa Lord, di ba? Sabihin natin sa tayo natin, salamat sa Lord. Salamat sa Lord. Binabantayan si Sora, nakarating siya ngayon, sobrang init-init, di ba? Si Lisa, alam kong stress siya, medyo matamis siya ngayon. Binabantayan pa rin siya ng Lord para makarating sa gawain, di ba? Kaya salamat, di ba? Salamat sa Lord. Salamat sa Lord kasi nandyan pa rin siya at nagbabantay para sa atin. So, yun po, next po sa Kawikaan 15:3. Sabi po dito, ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng lugar. Ang masama at mabuti ay pawang inarusta. So, di ba, hindi siya unfair or hindi siya one-sided, di ba? Hindi lang yung kung doon sa masama, doon lang siya magko-concentrate kasi paparusahan ka yan. Hindi. Nakatingin siya pareho sa masama at sa mabuti, di ba? So, dito natin maiisip at saka dito natin makikita na the Lord is fair, di ba? Fair siya lagi, hindi siya nagtitake ng sides. Diba? Masama ka man o mabuti, di ba? Fair yan ang Lord. Nagbabantay yan sa atin. So, yun. So, sa susunod na verse po, mag-request po ako, no? Basahin po natin. Basahin po natin ang sabay-sabay. Hindi ko na isip. Sa 2 Chronicles 69, sabi dito, basahin natin, 1, 2, 3, and go. Nagmamasid si Yahweh sa buong daigdig upang tumulong sa lahat ng tapat sa Kanya. Dahil sa kamamalan mong ito, mula kayo'y lagi kang magkakaroon ng digmaan. So sabi kanina, di ba, ang Lord is, di ba sabi kanina, nagbabantay siya both sa good, sa mga taong gumagawa ng mabuti, at sa mga taong gumagawa rin ng masama. Pero, di ba, saan siya tumutulong, di ba? Saan siya higit na tumutulong, di ba? Pareho, sige, pareho siyang nakatingin, nagbabantay sa dun sa parehong mga taong yun. Pero, higit siya, di ba? Tumutulong siya sa lahat ng tapat sa kanya. Sabihin, doon lang siya tumutulong talaga doon sa mga taong sumusunod sa kanya. At saka yung mga tapat sa kanya, sabi dito. Pero kahit, di ba, sabi dito, kahit sumusunod tayo minsan, di ba? Kahit na sumusunod tayo sa Panginoon, di ba?
hindi maiiwasan na mayroon tayong mga di ba? Or mga battles ba, di ba? Personal battles natin, di ba? It can be financial, it can be emotional, or psychological, depressed ka, gano'n. So, may mga battles, di ba? May mga battles na pinapahintulot ng Lord. Kahit na doon sa mga sinasabing tagasunod at mga sumusunod sa Kanya at tapat sa Kanya. Pero, kahit naman siguro na nagpapadala ng mga battles or inaalaw ng Lord na dumaan tayo sa mga ganong mga challenges, siya pa rin din naman yung tumutulong. Siya pa rin din naman yung tutulong sa atin para ma-overcome natin yung battles. Kaya sabi nga doon, di ba? Siya pa rin yung tutulong para doon sa mga tapat sa Kanya. Sabi doon. So, lahat tayo may mga digmaan sa buhay. Lahat ng, mayroon nagsasabing, sino ba yung mga digmaan nito, may pinagdadala sa buhay, di ba? Lahat tayo. Kung taas nga yung wala. Kaya pala. Kung taas nga yung wala, o, di ba? Siyempre lahat tayo, di ba? Lahat tayo may pinagdadaanan at saka may mga battles sa buhay, sabi doon. So, pero praise the Lord, di ba? Even though we have battles, we have the assurance that God will be with us. Kasi isang binabantayan tayo at tutulungan niya tayo. So, but the Lord sabi niya doon sa kanyang His word, said He is faithful to extend His help to those who are loyal to Him. Diba? Doon sa mga tapat sa Kanya. Kaya, kasi kailangan natin ng Lord na to overcome our battles. Hindi natin kailangan yun ng mag-isa lang. Diba? So, at saka nire-remind tayo ng Lord na hindi mo yan kailangan na ikaw lang dapat yung mag-overcome ng battle na yan. Pinahitulot ko yan kasi dapat kasama mo ako na mag-win or para ma-overcome yung mga battles na yan, sabi ng Lord. So, but the Lord in His word, di ba, sabi dito kanina, sa mga loyal siya na tumutulong. Pero sometimes, di ba, kasi sometimes in silence or even to this moment, we should reflect na, ako rin ba, Lord, loyal ka ba sa akin, di ba? Sabi mo sa text mo, tumutulong ka lang doon sa mga loyal or mga tapat sa'yo, di ba? Ako kaya, Lord, loyal din ba ako sa'yo, di ba? Parang deserve ba ako nung tulong na binibigay mo sa akin? So, mapapatanong tayo minsan na, talagang nasa level ba yung loyalty ko sa Lord? Yung katapatan ko sa Lord? So sabi doon. So God sees every step and move we make, diba? Every move we make, every step we, diba? Every step I'll be watching you, diba? Yung kantang yun, diba? Tugma pa rin siya doon sa kantang yun, diba? Every move we make, every step we make, diba? Lahat ng mga decisions natin, diba? Ang Lord, diba? Ang Lord yung lagi dapat na parang dapat nga siya dapat lagi inuuna natin sa mga ganun. Kasi nakikita niya lahat yung mga hakbang natin, yung mga ginagawa natin sa buhay. So, yun, sabi doon, di ba? God sees every step and move you make. Kasi sabi sa text doon, bawat sandali di ba? Hindi sinabing every hour lang, bawat sandali nga di ba? Sabi doon kanina, bawat saglit. Kaya hindi nawawaglit ang tingin niya sa atin. Lahat ng ginagawa, iniisip, di ba? Nararamdaman, di ba? At mga sinasabi natin, di ba? Lahat yon at sinasabi natin, alam yun ng Lord, di ba? Hindi, walang maitatago sa Kanya di ba? Walang maitatago sa ating Lord. Kasi, di ba, napag-aralan din natin sa mga previous lessons natin, di ba? God is all-knowing, di ba? Sabi na, omniscient, di ba? Alam niya lahat ng bagay. And omnipresent, kasi present siya sa lahat ng bagay, sa lahat ng sitwasyon, di ba? Nandun siya sa Pilipinas, ngayon, kasi may service sa Pilipinas, nandun rin siya sa Fukuyama, ngayon. At saka, syempre, nandito rin siya sa atin ngayon. Kasi, kahit saang lugar na dalawa at tatlo nagkatipon sa pangalan ng, di ba, nandun ang Panginoon. So, ang Lord talaga is kaya niyang gawin, di ba? Kasi yung Panginoon nga siya di ba? Lahat is kaya niyang gawin. Wala imposible sa Lord. So, at higit sa lahat, di ba? Alam niya ang lahat kasi all-knowing nga. All-knowing God nga, Panginoon natin. So, sabi dito, yun nga, di ba? Sabi niyo, every breath you take, di ba? Kahit nga yung hininga mo, di ba? Alam niyan, kahit gaano ka lakas umilig sa gabi, kung natutulog ka, alam din ng Panginoon yan, di ba? So, alam lahat ng Panginoon, di ba? So, sabi, paano, lahat ng bagay, kita at alam po yan ng Lord. Even in our thoughts, sa mga naisip natin at sa mga desires natin, yung mga nasa puso natin, hindi mo pa man minsan ginagawa yung mga naiisip mo, di ba? Alam na yun ng Lord Alam ng Lord yung mangyayari sa iniisip mo pa lang yun, iniisip pa lang natin yun. So, alam ng Lord na kahit minsan tinatamad at pipilit ka rin pumunta sa gawain, minsan alam niya ng Lord, di ba? Tinatamad kang gumising, di ba? Tinatamad
kang ihakbang yung paa mo para pumunta sa gawain, alam din niya ng Lord. So, sabi dito, alam niyang pupunta ka pa rin. Kasi nandito nga tayo lahat, di ba? So, alam din ng Lord yan. So, kaya nga nandito tayo lahat, di ba? Nandito tayo ngayon lahat mga kapatids. Kasi alam ng Lord na pupunta ka ngayong araw na to. Amen? Amen po. So, sabi dito, mayroong mga battles, di ba? Kanina, may mga battles na inaalok ang Lord para sa mga tapat sa Kanya. Pero everything has a reason, di ba? Lahat, talaga naman may rason bakit nangyayari yung mga bagay-bagay. Everything has a reason. And for every reason, there is a way to fulfill that reason, di ba? Yung famous quote na sinasabi nyo na kapag may dahilan, ay kapag may para, kapag may snow, may paraan. Kapag may kapag mo ayaw naman, maraming dahil. So, alam mo yan ng Lord, di ba? Kung gusto mo ba talaga or ayaw mo. So, yun, yung sinasabi dito. So, po, in Job 31:4, okay, basa po, Brother Russell. Job 31, for lahat ng ginagawa ko ng malala, kita niyo ang bawat. So, ano pa rin doon sa kanta natin kanina, di ba? Lahat, di ba? Lahat. Diba? Lahat ay nalalaman ng Panginoon, di ba? Bawat takbang mo, di ba? Sabi dito. So, sabi dito, God knows all our ways. Lahat ng mga pamamaraan natin, kung petiks-petiks ka man sa trabaho. Siyempre, kung hindi man yan nakikita ng boss, di ba? Hindi man yan nakikita ng boss, pero hindi pa inyo ano. Kayo na nakakasabi niyan, di ba? Kahit hindi mo sabihin yan sa amin, pero alam ko, di ba, sa iyo at sa Panginoon, may, alam mo yung mga pagkakamali mo na nagagawa mo, alam mo naman talagang mali, di ba? Kasi, at first, hindi mo yan masasabing mali kapag hindi ka nagigilty or hindi ka na-consent. So, yun, sabi doon. So, kung tama ang ginagawa natin, di ba, hindi tayo nagigilty. Kasi alam natin tama ang ginawa natin. We are comfortable, hindi tayo na ano ba, parang balisa or nababagabag. Yung sinasabi na nababagabag, nababalisa. Kasi alam natin tama yung ginagawa natin, sabi doon. So, on the contrary, or sa opposite naman, di ba? Kapag mali yung ginagawa mo, syempre, yun, pumapasok yung guilt, di ba? Magigilty ka, di ba? Magigilty ka kasi kaya at hindi ka talaga magiging komportable, di ba? Komportable ka siguro sa paningin ng iba pero hindi yan lahat na sasalamin kung ano yung outward natin eh. Yung kung anong palabas natin, kung ano ba, mukha siyang masaya pero hindi sa loob-loob niya hindi naman siya talagang masaya, di ba? Pakita lang ba na masaya ako pero yung totoo naman talaga hindi ako masaya, di ba? May mga ganong mga pagkakataon, di ba? Alam natin yan. So, kaya alam mo sa sarili mo at nakita ng Lord yan, di ba? Good or bad, nakita ng Diyos, di ba? Kasi nga, nasabi natin kanina, or nabasa natin kanina, nakita niya lahat ng mga ginagawa natin. So, when we do something na alam mo hindi maganda sa paningin ng Diyos, huwag kang tumingin sa tao sa tao kasi hindi naman yung batayan ng pagdadage natin eh, no? Kasi kapag yung tao lang tinignan natin, siguro, itong ginagawa ko medyo okay naman to hindi naman ito talagang hindi naman ako makukulong dito sa ginagawa ko. So, totoo, siguro sa labas, sa world, di ba? Yung mga ginagawa natin minsan sa world, di ba, hindi naman tayo inaano ng tao. Pero, iba kasi yung kalakaran ng world sa Lord, di ba? Yung minsan kasi kung ano yung normal sa world, abnormal yun sa Lord. Na, or dito, di ba sa atin, di ba umatay tayo na Sunday, kita init, di ba? Normal ba yun sa labas ng mundo? Di ba sa mundo, nagpapahinga ka na, di ba? Nag-aircon ka, kumakain ka ng ice cream, or nag-watermelon ka dyan, o pupunta ka sa beach, naliligo para magpapalamig, di ba? Yun yung parang sinasabi natin, kung abnormal ka sa mundo, normal ka sa Lord. Pero kung hindi ka naman normal sa Lord, abnormal ka, ay tawag na, nagkabaliktad na rin sa Lord. Yun, di ba? Kung normal ka sa world, abnormal ka sa Lord. Diba? Kung normal ka naman sa Lord, abnormal ka sa world. Kahit na nga lang isipin natin, di ba, sa mga minsan sa gawain natin, di ba? Yung sa gawain, sa umpisa, ang saya-saya mo, nakapasok ka sa church, ang saya-saya natin kasi nakakarinig ka ng mga inspiration na preaching, ganyan. Ang saya-saya natin kasi sa kalooban natin, napapakinggan natin. Then bigla na lang may parte ng preaching na parang tinawag ka.
Bigla kang umiyak. Bigla kang umiyak. Na, minsan kanina kasi saya mo ngayon, umiyak ka. May mga part yun sa preaching na totoo. Totoo yan. Yun sa tingin nyo, normal ba yun sa labas? Diba? So, siguro kapag nakita ka ng mga tao sa labas, buwang siguro ito. Nababaliw to, na ano to, anong nakain ito? Siguro nakakain to ng nasa talaga. So, yun, totoo yun, di ba? Yung mga ganong mga bagay, totoo yan. So, kaya tayo, di ba, minsan, di ba, sabi dito, maybe maganda na, maybe sa paningin ng tao, maganda yun, yung nagagawa natin minsan. But are sometimes, yung maganda sa paningin ng tao, hindi lahat, hindi always na maganda sa paningin ng Lord. Diba? So, yun, sabi doon. So, in the case sa mata ng Diyos, diba? Aminin po natin yan eh. And I know we are old enough na, mature enough tayo sa mga ganung bagay na siguro maganda or hindi naman nakita ng tao, maganda yun sa araw. Diba? Yung pagmumura nga lang eh, diba? Pagmumura, yung pagiging late sa trabaho, diba? Pagiging late sa trabaho, minsan ako na-late na rin ako sa trabaho, diba? Sa atin, or sa, lalo na sa gawain, kung nililate sa gawain. So, I'm sorry to say na gano'n. Pero lahat tayo sinasabihan ng Lord na mayroon tayong dapat, mayroon tayong pinaghahandaan lagi. Kapag pupunta tayo sa ganito, inaano tayo ng Lord na maghanda ka kasi may pupuntahan kayo. Diba? So, sabi yon ng Lord sa atin. So, yun po. Kaya nga, sabi kanina, kaya nga pag normal ka sa labas or sa world, hindi ka normal sa loob ng Lord. Sa kabilang, naman, kapag abnormal ka sa labas, normal ka sa Lord. Diba? Sabi doon. So, bakit tayo, di ba, yung wala pa tayo sa Lord, bakit tayo nagmumura? Bakit tayo umiinom, maglalasing? Di ba? Bakit tayo naninigarilyo? Bakit tayo nakikipagchismisan dun sa mga kapitbahay natin? Di ba? So, yung mga ganong mga bagay, kasi yung mga normal sa world, di ba? Yung mga, minsan, di ba, may kasawa, kung nag-aaway, nagmumurahan, di ba? Sa Pilipinas nga lang, nagmumurahan, nag-aaway na, nagpatulpo na, at naghiwalay na. Normal lang yun, di ba? Normal na yun sa Pilipinas na, kasi ipapatulpo, naghiwalay na. Normal lang yung mga ganong mga pangyayari, ba? So, sa kalakaran ng mundo, normal yun. Diba? Pero tayo kasi nag-uumpisa na tayo makakilala sa Lord, nakakilala na tayo sa Lord, nag-uumpisa tayo nakakilala sa Lord. Diba? Nagkakaroon tayo ng takot sa Kanya na yung gagawin ko ba, ito, alam kong mali ito eh. Parang nagkakaroon tayo ng hesitation ba? Or minsan parang conscience, diba? Binubulungan tayo ng konsensya natin. Kasi nakarinig na nga tayo ng katotohanan at sa kaming tama, diba? Tataniman tayo sa puso natin na ito mali ito. Gagawin mo pa nga lang parang kinukonvict, sinasabi natin na mali yan. So, sabi doon. So, yun. So, pero nung nakakilala tayo sa Lord, diba? At nagkaroon tayo ng takot sa Kanya at tinanggap mo siya bilang tagapagligtas mo, unti-unti tayong nababago at nagiging magiging mga abnormal na tayo sa world, di ba? Kasi umaakil na tayo sa gawain, di ba? Hindi ka na nakikita ng mga kapitbahay mo na nagmumura, nung sumisigaw sa umaga, ganyan, di ba? Abnormal na yun abnormal na yun sa mundo kasi hindi ka na yun nakikita. Every morning ka ba naman nagsigaw dyan, nag-aaway kayo ng asawa mo, narinig ka ng kapitbahay. Normal yun sa mga kapitbahay kasi araw-araw ka na nakikinig. Pero nung nakakilala ka na sa Lord, di ba? Unti-unti tayo na, bakit tahimik sila? Anong nangyari? Parang abnormal na yun sa mundo. Pero sa Lord, yun yung totoong normal. Di ba? Kasi nai-apply natin yung mga natututunan natin sa Panginoon. So, yun po. Amen? Yun. Hindi ka na umiinom, hindi ka na naninigarilyo, sabi doon. Dumadayo pa nga tayo minsan kapag sa Pilipinas, yung nakikisabong, di ba? Sino mga may magsabong dito? Ako naman, hindi naman ako, pero nag-i-enjoy ako dun sa away-away ng manok. Pero hindi ako tumataya. Nag-i-enjoy lang ako yung sa gano'n. Pero di ba sabi dito, lahat kasi ng bisyo masama eh. Nag-i-enjoy kasi parang nag-i-enjoy ka dun sa pagkain ng manok, at saka dun sa ano. Pero masama nga yun, di ba? Lahat ng bisyo ay masama. Lalo na kapag it involves money, di ba? Or may pustahan na, yun na talaga. Dito nga sa Japan, di ba kahit mga training, nagpupustahan pa nga eh, di ba? Naka-live pa, sabi ko. Mayroon pa. Kasi minsan yung mga trainee na under sa akin dati, nag-ano sila kapag nagaya sa may nag-tong-eats, nag-ano sila, first three, diba yun? First three, third three, ganon.
dito pala sa Japan, nasa rules kasi daw talaga yun ng playing na bawal na magsugal. Kahit nga pumasok ka ng pachinko, bawal yun eh. Pero yun, dahil sa nangyari yun, nasabihan sila, di ba? Hindi ko rin, siguro yun, kung rules may rules. Pero talaga naman, mali naman talaga yun, di ba? Yung nagkakaroon tayo ng, yan, gusto namin karoon ng pera sa Easy Money ba, yung pustahan na gano'n. So, mali yun. So, yun, sabi dito. Hindi na, minsan, di ba, kasi kilala tayo sa Lord, di ba? Hindi na tayo nakakasama sa mga kakumpare natin, sa mga kumare natin, sa mga gigs, ganyan, sa mga walwal, mga walang habas na pagsaya, di ba? Yung mga gidisplays ko. Nung college ako, mahilig ako minsan sa ganyan eh, yung mga pagkatapos ng exam, mabawala ng stress, punta kami doon, ganyan. Pero, salamat sa Lord kasi talaga nakakilala, at salamat sa Lord kasi nagpakilala ang Lord. Kasi, siguro kapag hindi ako na gano'n, ano bang mapapala natin sa mga ganung mga bagay, di ba? Gumagastos ka pa, di ba? Nagkakasakit ka pa, nagkakaroon ka ng fatty liver, di ba? Sa kakainom, di ba? So yung mga gano'n, kung tutusin naman talaga, wala talagang magandang maidudulot, mga ganung mga bagay ba? Instead na sa magandang maidudulot, mas napapahamak pa nga tayo eh, di ba? Yun po. So, sino bang mag-agree po ba tayo doon? Amen? Amen. Amen. Sabi doon. So, minsan nga, di ba? Minsan inaabot po tayo ng madaling araw o umaga na dahil sa ang dami mong mga events, di ba? Ang dami mong booking, di ba? Birthday party na, natinal. Dito, meron ka ng, kung anong party, may gano'n, di ba? Ikaw na yung talagang party goer. Ikaw lahat sa mga party, invitado ka ba? Hindi, ikaw rin yung mismong hindi rin pabida na, pabida ka rin na ayaw mo tumagi doon sa mga invitation ba? Pang lamang ka pa doon sa artista minsan na ang dami mong mga booking. Gano'n. Yan po. So, yun nga po, dahil sa mga ganung mga bagay, diba? Sa mga ganung mga pagkakataon, we are too occupied sa mga ganung mga pangyayari ba? Na dahil sa mga ganung mga kabutong bagay na minsan nakakalimutan na natin yung Panginoon. Diba? Or talagang kung sa talagang worst to worst, diba? Talagang completely wala na sa Lord. Diba? Kasi nandun na siya sa calling ng mundo. Diba? Nandun na siya sa mundo. Tinawag na siya ng mundo at nagpatawag na talaga siya. Diba? So, dati, di ba, hindi makompleto yung araw mo, hindi ka nakakaubos ng isang pack. Isang pack na siguro isang araw, di ba? Ngayon, di ba, makaamoy ka lang ng kunting usok, di ba? Yung ano mo, yung ilong mo, di ba? Or dati, di ka makatulog kapag di ka umiinom ng isang isang latang beer, di ba? Sa mga hapon kasi normal yung mga ganun na pampawala daw ng stress, di ba? Pero hindi ako naniwala sa ganun, di ba? Na dahil lang sa pag-inom mo nakakatulog ka. Maraming mga patotoo sa mga kapatiran, di ba? Na nakaiwas sa mga ganong bisyo, di ba? Ngayon hindi na sila na umiinom, di ba? Kahit isang basong tubig, minsan ba kape pa nga yung pinatutulog nila para uminom. Ang hibig naman ng tulog nila, di ba? Umihilig pa, ang lakas pa ng hilig pa minsan, di ba? Sabi dito. So salamat sa Lord kasi ang dami mo binabago ng Lord sa atin eh. Na binabago tayo kasi gusto niya tayo maging mapabuti ba? Hindi para makasama. Yun sinasabi niya. So, yung sinasabi na abnormal talaga sa labas, di ba? Abnormal talaga sa labas. Diba? Kapag yung hindi ka na updated sa chismis, di ba? Hindi ka na updated dun sa latest dun sa nangyayari sa mga artista sa Pilipinas, di ba? Yung mga ganung mga pagkakataon, di ba? Yung mga sa chika ng kapitbahay, sino to? Si Tito, anong latest na sa kanya, di ba? Yung hindi ka na updated or hindi ka na sumasali dun sa mga ganung mga usap-usapan. Ibig sabihin, unti-unti ka nang naging abnormal. So, namimiss ka na ng mga kachika mo or yung mga kachismisan mo. Namimiss ka na nila. Abnormal na itong tao to kasi nagkaroon dun lang sa praise the Lord, hindi na umatin sa atin. Ang dami lang, totoo, marami silang masasabi at masasabi sa atin. Pero, sa kanila na yon, di ba? At saka alam natin na si Lord naman yung nakakita ng puso natin. At saka si Lord din nakakita ng mga ginagawa natin pareho. Yung mga taong yun nagtanong sa atin. At saka at maganda kasi alam natin na tama yung ginagawa natin, di ba? So may masabi man yung mga tao sa paligid natin, di ba? Hindi tayo affected dapat sa mga ganong mga bagay. Amen? Amen po. So, yun po. Sa social media minsan, di ba? Sa YouTube or sa TikTok. Sino ba may mga TikTok dito? Hindi ko nga alam yung ano eh. Alam ko may TikTok pero wala ako.
Or kung minsan nag-Facebook ko, bihira na lang din. Minsan kapag may gusto na na-share ako. Ang tagal na rin siguro ako hindi masyadong active sa Facebook. Siguro mga 4 to 5 years ago. Mabihira ako mag-post. Siguro sa isang taon, maka 2 o 3 ako minsan mag-post. Ganyan. So, sabi dito, di ba, sa mga social media, di ba, naglipa na yung mga video na nakakatuwa, yung mga nakaka-relax, nakakatanggal talaga ng stress. Yung mga minsan, ang mga pinapanood natin, yung nagtatanggal ng mga whiteheads, gano'n. Nagtatanggal, nagkukupit ng kuko, di ba? Nakaka-relieve mo yung stress. Yung mga satisfying, yung mga, di ba ang daming mga ganyang mga video na sa Facebook, yung nagpiprick ng nagpiprick ng pimples, di ba? Nakakatawa, nakaka-relieve tayo ng stress. Minsan naman, may mga pinapanood na yun, yung mga, ano nila, diba? Mga rated SPG. Minsan kahit sa Facebook, sabi natin, minsan kahit may mga security protocols ang Facebook para ma-counteract yung mga ganong censored na mga ano. Pero meron pa rin nakakalusot, diba? Or nakakalusot, diba? Yung nakakatuwa minsan, di ba, sabi nga, rated SPG. Alam mo yung SPG, alam nyo na yan, di ba? Mga matatanda na tayo, di ba? Minsan tuwang-tuwa ka pa nga eh, I mean natin, di ba? Sa inyo, di ba, yung mga mahilig ng Facebook dito, mahilig mag-social media. Minsan natutuwa tayo at pumapalakpak ka pa nga doon sa napapanood mo, di ba? Yung dati, di ba, ako, di ba, mahilig ako sa TV talaga eh. Napapagalitan ako ng nanay ko na, patay na ng TV, di ba? Kung hindi kayo mag-aaral, wala kayong TV ng isang linggo. Ganun. Yung mga, ganun yung kondisyon ng nanay at saka yung parents namin dati para makapag-aaral kami ng ayos. Na isiset nila yung time na mag-aaral ka para hindi ka laging nanonood, di ba? Kasi nagbababad ka dun sa ginagawa mo. Yung sabi dito, di ba, napapahintulot tayo na yun sa mga napapanood natin na hindi naman talaga kung totoo, hindi yun maka-juice eh, di ba? Pero natutuwa pa tayo or na ano tayo. Ako guilty rin ako sa ganyan kasi nangyari din sa akin yan. So, sabi dito, di ba, na minsan nagagalit pa minsan tayo kapag pinapaalalahan tayo eh na, oh, tama na yan, di ba? Na ano po yung namin mo. Saka na nga, di ba? Magugas ka na ng plato dyan. Or magwalis ka yung may inuutos sa atin sa minsan na natin na minsan na ano na tayo na nasasabihan natin nanay natin or yung nagpapaalala sa atin na, oh, stop mo na yan kasi sobra na yan, di ba? Lalo na yung sa mga bata ngayon, di ba? Mahirap sila pagsabihan eh na yung mag-cellphone, di ba? Ganun. Kaya mahirap yung lumaki sila or masanay yung mga bata na yung naglalaro sa cellphone. Or kung ikumpara naman natin sa mga panahon natin dati kasi naglalaro pa tayo sa labas eh, di ba? May tayong maglaro sa labas, mga bulinggit tayo, mga sipunin. Yung nakikipag-Jolins ka dyan or nakikipag-lastiko pero iba nakaresi din yung mundo, yung kalakaran ng mundo lately. So yun po. So ang pinapaalala kasi dito, di ba? Kung may time nga tayo minsan na manood ng mga ganong mga contents, di ba? At pumapalakpak ka pa, di ba? Pero minsan sa church nahiya ka pang kumanta, di ba? Nahiya ka sa katabi mo kasi conscious ka sa kung makita ka lang mag-iiyak, diba? Yung, parang gano'n, una talaga, totoo yun, sa una na kapag yung umpisa kang makakilala sa Lord, di ba? Nako-conscious ka sa paligid mo sa makikita nila. Pero yung totoo naman talaga, di ba? Kung nasa Lord ka, wala kang pakialam sa mga tao dapat sa paligid mo kasi hindi naman sila yung pinunta mo sa gawain. Ang Lord yung pinupuntahan natin sa gawain. So, yun po, yung nire-remind sa atin. So, yun po. So, that's why, di ba sabi kanina, we really feel good kapag nakakagawa tayo ng mabuti para sa Lord. We are trying to do good. We are trying kasi mahirap naman talaga gumawa ng mabuti. I mean natin, di ba? Sino ba yung talagang, yung first honor sa kabutihan? Di ba? Wala. Lahat tayo. O baka meron. Yun. So, uy, nahiya na si Brother Loloy. Pero yun po, sabi sa atin is, totoo nga naman, kapag nakakagawa tayo ng mabuti, iba yung pakiramdam eh, na parang ang gaan-gaan yung pakiramdam mo na kung pwede na nga, libre mo na ng tao sa paligid. May mga ganong pagkakataon kaya, may mga ganon na. We are trying to do good, di ba? Na yung mga nasa paligid natin ay, kahit na sabi natin puro masasama yung nasa paligid natin, ikaw na lang yung talagang, you are trying to do good, di ba? Sa office, lalo na sa mga nag-iisang pang Pilipino sa
sa office na hindi bro, huwag kang magalala, may kasama ka na. Kahit na, alam mo yung mga hapon talaga, normal lang sa kanila kasi wala nga silang Diyos, di ba? Kaya yung nagmumura, gano'n, nagbabaka-baka, or yung mga gano'n, yung mga ibang paniniwala. Kasi iba nga yung iba talaga yung may Diyos, di ba? Sabihin natin, iba yung may Diyos sa wala, di ba? Kasi kung may Diyos ka, di ba? Kahit na sa gitna ka ng mga taong masama, napapaligid ka ng masama, parang meron ka pa rin yung pagtitimpi na hindi ako makikisama, sabi na. Or meron ka pang may pumipigil sa iba. Yun yung Lord, yun na yung gumagawa sa atin na, yun na yung tumutulong sa atin na para gumawa nun, sumama nun sa mga taong yun. Minsan sa trabaho, yung pinapagalitan tayo, instead na patulan mo yung nagagayat sa'yo, di ba? At tumahimik ka na lang na, di ba, ano bang mapapala ko kapag pinatulan kita, di ba? Mas lalo ako mainis, di ba? Mas lalo ako magkakaroon ng galit, di ba? Eh, kapag pinatulan mo yun, paano na kayo talo? Nag-away na kayo hanggang sa kung ano pa yan, minsan nagkaka-result sa minsan yung mga ganung galit-galit. Kahit sabihin mo silent war na yun minsan na kahit hindi mo sinasabi, na hindi mo na lalaman na parang nakukonsume ka na ng galit mo ba? Na, ito, pinagdadasal mo na mamatay na sana itong sagasaan ko ng flame, di ba gano'n, mga gano'n. Matotoo yan, ito yan, no? Yung, yung hindi natin nasasabi minsan na galit tayo dun sa tao, pero it shows din, kahit hindi minsan nakikita sa mukha natin, pero nakikita yun sa galaw natin na umiiyak sa'yo sa tao, di ba? Yung mga galaw, mga bagay na. Or, ang mas worst, yung pag pinatulan mo kapag minura mo. Pero wala, hindi na natapos yun. Di ba? Magbabangayin na kayo kung sino mas magaling magbagma. So, yun po. So, yun yung sinasabi dito sa akin ng Panginoon. Amen? Thank you. So, that's why, di ba? So, and we know, di ba, na kung saan sa atin lang, sa sariling sikap na talaga natin, di ba? Hindi na tayo natin kaya yung mga ganung bagay na kaya kong maging mabuti. Kasi imposible na lalo na kapag hindi ka umatin sa gawain, na gusto mong maging mabuti. Diba? Paano nga tayo magiging mabuti kung wala yung nagpapabuti sa atin? Diba? Kasi siya lang naman talaga yung pwedeng gumawa ng paraan na gumawa ng talagang mga bagay na yun para maging mabuti tayo. So dapat lagi natin kasama yung, di ba, we are striving to be perfect, di ba? Gusto natin maging perfect, di ba? Meron yung mga ganon, lalo sa mga magulang. Gusto na laging nakita siya na ganito. Kasi kapag hindi, baka gayahin sila ng mga anak nila, di ba? So, we are striving to be perfect. At saka yung pinaka-aim talaga natin is maging kagaya ni Christ, di ba? Kasi yun yung, maging Christ-like tayo, di ba? Kasi yun nga, yung aim natin. Pero mahirap nga yan. Pero kahit mahirap yung tinatawag natin, diba? Yun. Patuloy tayo. So, yun, patuloy tayo sa next na verse. So, sabi dito sa Corinthians, di ba? Sapagkat lahat tayo harap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng narapat ayon sa ating mga gawa, mabuti o masama. Nang tayo ay nabubuhay pa sa katawang Kristo. So, mabigat yung verse na to kasi alam naman natin talaga na someday, di ba, kung hindi man mauna yung rapture, di ba, mamamatay tayo. Kasi hindi ka naman pwede mabubuhay ng hapsang sabang panahon, di ba? And there will come a time na lahat yung mga nagawa natin sa mundong ito, di ba, yung judgment na iyan yan, isa-summarize sa iyo ng Lord sa iyo. Ano ba yung mga nagawa mo? Diba? Alam mo rin kahit hindi pa tanongin ng Lord. Alam mo kung saan ka mapupunta, di ba? So, naniniwala tayo na pagkatapos natin, di ba, kapag namatay tayo, di ba, dalawa lang naman pupuntahan natin di ba? It's either sa Lord or sa impyerno, di ba? Sa Lord, di ba? Sa langit, di ba? Yun po yung sinasabi ko. So, sabi, di ba, when we do bad, and you know, di ba, kapag alam mo, it's between you and the Lord, alam mo mali yung ginagawa mo, di ba? Hindi ka talaga mapalagay. Totoo yung ganung yung pakiramdam. Because we are guilty of the act and impulsive tayo ng ating emotion. These are the times and situation na kung nakakarinig tayo ng mga, minsan, di ba? Ganito, preaching or mga tulong. Lalo na kay Nanay Pastora na ano tayo, na offend tayo ba, na parang, ako ba yung pinapalagyan nila na
natatamaan ka kasi alam mo may nagawa kang mali, di ba? Hindi ka naman talaga matatamaan kung sa tingin mo ano kaya wala kang nagawang mali. So, pero pasalamat tayo kasi tinatamaan tayo eh. Kasi na-realize natin na may nagawa tayong mali, di ba? So, yun yung magandang point ko doon, di ba? So, feeling mo na ikaw na yung pinaririnig kasi bakit? Kasi guilty nga tayo. Diba? When we do something bad, alam mo sa sarili mo at sa mata ng Diyos na mali nga talaga. Diba? So, there are so many things we can say bad, diba? Biblically. Hindi lang sa bisyo or sa pagmumura or kung ano pa man. And these are the things na nakakapaghiwalay sa atin sa pag-ibag-unay natin ng Kristo. Diba? Ano nga ba yung nagpapahiwalay sa atin sa Lord, diba? Kasalanan nga lang naman. Diba? So, kasalanan is the result of doing bad. So, yun po yun. So, and to sum it up, di ba, there is only one thing, di ba, sabi kanina, pwedeng makapaghiwalay sa atin, di ba? Nagsusumikap tayo ng mapalapit sa Lord. Pero, ang kaaway, double time din nila nagsusumikap, di ba? Kung akala nyo lang, di ba? Kung akala nyo lang na walang ginagawa yung kaaway, mas sigit pa yung ginagawa ng kaaway. Nagsasanggi pa yan, di ba? Nag-overtime pa yung kaaway para lang masilo tayo, di ba? Sabi nga, di ba, the devil is like a roaring lion, di ba? Seeking whom he may devour, di ba? Lagi yung nakatingin, nakaamba dyan sa, paglabas natin mamaya, pagkatapos ng gawain, nandyan agad yan, di ba? Yun. So, yun. So, sabi doon sa 2 Corinthians, di ba, darating yung time na haharap tayo at tatanggap tayo kung ano yung dapat yung judgment na para sa atin. So, since alam natin na mayroong mga ganong pangyayari, dapat tayo mag-prepare. Dapat tayo mag-prepare. So, ano ba yung dapat mong ihanda? O bakit nga ba talaga kailangan ba tayo maghanda? Diba? Kasi, syempre, kasi kung naniniwala tayo na someday kukunin tayo ng Lord, through rapture man, or kung either man, mauna man yung mamatay tayo or yung rapture, diba? Ready ka na humarap sa Lord, diba? So, mahirap, diba? Lagi tayo nare-remind dito sa mga teaching natin na yung maging prepared ba? Na mag-prepare. So, there is a need to prepare. Kailangan talagang merong maghanda tayo, diba? Pumapasok ka tayo siya, di ba naliligo ka, nagluluto ka nga eh, para maaga kang pupunta, hindi ka ulit. So, kung sa ganun mga paghahanda, mas mabigat tong paghahanda mo to, di ba? Mas mabigat tong paghahanda mo to, di ba? Sabi sa, di ba kanina, di ba? Lagi tayong dapat handa kasi hindi natin alam kung kailan aatake yung kaaway. Yung mga kaaway natin, hindi natin nakikita. Kasi ang totoong laban na naman talaga, hindi natin nakikita yung kaaway. Kasi sa spiritual labanan. Kaya dapat magpalakas rin tayo sa spiritual para malabanan din natin yung mga ganun. Amen? So dito, kung naaalala nyo, kung sino familiar dito about dun sa parable ng 10 virgins. Sino yung alam yung about dun sa story ng 10 virgins? Alam din, Brother Tony yan. So, alam rin yun si Lisa. Alam mo ba si sila? Yung story ng mga 10 virgin. In, ano yun eh, alam ko nasa Matthew yun, nasa Matthew. Yung may 10 virgin, may 5, lahat na sila may dalang ilawan. Yung 5 doon, may extra oil. Yung 5 naman wala. So, lahat sila pupunta sa kasalan. Kasi atin sila kasal, makikimukbang. So aarin sila sa kasalan. Siyempre, kapag pumunta ka sa kasalan, di ba, yung pinaka-important figure dun sa kasalan is yung groom, di ba? Yung bride sa groom. Parang may hihayaling tulad kasi yan sa story din natin na yung mga 10 virgins, tayo yun eh, mga Kristiyano tayo. Diba? Doon sa 10 yun, yung 5 wise, yung 5 foolish. Yung 5 wise kasi meron silang spare oil. Kasi hindi nila alam kung kailan darating ang Panginoon. Kaya kapag late pa dumating ang Panginoon, o maubusan man sila ng oil, meron silang pang-refill kasi may extra oil sila. Yung 5 naman wala. So, dumating nga yung time na dumating na nga, hindi nga, naubos yung mga nila, naubos yung parang nila ba, yung 5. So, yun, hindi sila doon sa 5. So, pwede nyo ba kaming pagbigyan ng oil kasi naubos na yung hindi pa naman dumating, kakasali. So, hindi sila binigyan ng oil. Kasi, syempre, paano yung sa kanila, kapag naubusan sila, wala silang extra. Kaya sinabihan nila, oh sige, pumunta muna kayo sa bayan. O bili muna kayo ng oil habang hinihintay natin yung groom, yung kakasal.
Pero nung bumili nga sila doon, sa bahay para mamili, yun yung time dumating yung group ikakasal. Siyempre, dumating na yung ikakasal, siyempre mag-start yung ceremony, hindi naman pwedeng hintay na pwede mga bisita. Hindi naman pwede mas importante pa yung bisita. So, ikakasal na. So, pumasok na sila doon sa bucket or sa kasalan. So, yun, pumasok na sila na yung pinto. At naiwan yung 5 kasi hindi wala kasi doon po. So, ang story po doon is para sa atin yung sa ating mga Kristyano, di ba? Kung alam mong yung darating ang Lord, di ba? Siya, yung parang yung time na darating siya, rin yung parang time na ikakasal siya. Tayo ikakasal tayo sa Lord. Tayo mismo yung parang bride na tayo ikakasal sa Lord na kapag dumating man ang Lord, di ba, ready ba tayo para makaano or maiiwan tayo kagaya ng 5, di ba? Nung dumating yung 5 at nakasara na yung pinto, sabi nung Lord, papasukin na kami, nandito na kami, nakabili na kami ng Lord, di ba? Sino kayo, di ba? Hindi kayo kilala, sabi nung ikakasal. Kasi sarado na yung pinto. So, kung gano'n, di ba, tayo rin, di ba, pinag-prepare rin tayo ng Lord na habang yung time na hindi pa siya dumarating, lagi sinapaalala sa atin, pinapakimay sa mga preaching na mag-prepare tayo. Diba? Mag-prepare tayo sa panahon yun. Kasi hindi nga natin alam kung kailan darating ang Lord. Diba? So, pinapaprepare tayo na ano yung dapat natin i-prepare. Ito, pakikinig na salita ng Lord. So, yun po yung pinaparimay sa atin. So, sabi dito, we are like the 10 virgins and our Lord is the groom. And the banquet is the judgment. Which do we like to become? Saan mo ba gusto maging? Diba? Doon ka sa maiiwan na foolish or doon ka sa mga mangmang? Siyempre gusto natin yung hindi yung matatalino, diba? Yung mga wise, diba? Kung masasabihin ka nga lang ng mangmang, ang sakit-sakit na rin sa diba? Pero ito kasi spiritual na to na na preparation, diba? So, saan gusto mo bang maiwan? Siyempre hindi, diba? Kaya nga tayo nag-aaral, di ba? Kaya nga tayo nandito nag-aaral kasi gusto natin makasama kapag dumating ang Lord, di ba? Sabi dito. So, bakit sila naging mangmang, di ba? Wise, masasabi natin wise yung 5 kasi nakapag-prepare sila, di ba? Nakapag-prepare sila at naisama sila ng Lord. Yung 5 naman is foolish kasi, di ba, inasa nila sa iba. Kasi, hindi sila nakapag-prepare sa sarili nila, inaasa nila sa iba, pwede bang mapahingi? Hindi mo inaasa yung salvation mo sa ibang tao, di ba? Sinasabi lagi sa ating ng pastora na yung salvation natin, hindi yan nakaasa sa ibang tao. Personal mo yan, sarili-sarili tayo. Kayo mag-asawa, di ba? Maganda yun kasi magkatulong kayo na umatin sa gawain, pampakalakasan kayo. Pero at the end of the day, ano pa rin, sa bawat isa yung kaligtasan, hindi yan nakasalalay doon sa partner mo or doon sa kasintahan. Yun po yung masasabi doon. So, yun po yung sabi dito na we can also relate to the story of the Bible. When Jesus and his disciples in the boat, diba? Isa rin yung story na yung tumuwid yung Lord, kasama yung mga disciples sa Sea of Galilee at yung binagi sila. Alam ko kung familiar kayo dun sa na yun na nung bumagi sila, si Lord yung nagpakuha ng bago. Hindi ko alam kung familiar kayo dun sa story niyo. Pero let me share our story. Diba? Sabi niyo, di ba, we can also relate, di ba? When they are trying to cross the Lake Galilee para pumunta ka dun sa other side. Di ba? Nakatulog yung Panginoon. Nakatulog yung Panginoon kasi siguro sinadya yung Panginoon para i-test yung kasama yung disciples na nasa bangka habang pumapala sila. So, the Lord was asleep when the storm came and he was awoken by the troubled disciples. Nagising nga lang siya kasi nagkakagulo na yung mga disciples kasi nagkaroon na ng biglang dumating yung bagyo, di ba? Isipin mo natin sa lake may bagyo ba? Di ba naman sa dagat yung di ba? Lake may bagyo. Kasi, pero inalaw yung Lord para i-test yung mga disciples. Nagising siya kasi ginising siya ng mga disciples. Lord, gising ka, di ba? Hayaan mo ba kayong malulog, di ba? Kasi ang lakas-lakas ng bagyo, malulunod na yung bangka. Malulunod na yung bangka. So, isipin natin, di ba? Kasama na nga nila yung Lord. Nagkakaroon pa sila ng ganong situation na troubled pa rin sila. So parang physically kasama nila ang Lord kasi kasama nila sa barko. So meron din mga instances siguro sa atin na yun, naniniwala tayo kasama natin Lord. Pero napapagdoon tayo minsan na binabagyo rin tayo. Amen? Amen. Alam ko, binabagyo tayo. So sabi dito, di ba? Tayo minsan di ba? Troubled sila. Troubled yung mga disciple kasi hindi sila nakapag-prepare dun sa bagyo. Diba? Hindi sila, siyempre sino mang maghanda para sa bagyo, diba? Pero
the Lord, di ba, pinapasabi sa atin na kailangan mong maging handa. Kasi anytime pwedeng magkaroon ng bagyo, di ba? So sabi dito, hindi sila, troubled sila, nagpanic sila kasi hindi sila sanda sa bagyo. So, tayo minsan ganito hindi prepared. Tingnan mo yung, di ba, tingnan mo yung mga reaction natin or minsan yung mga galawan natin, yung mga, kapag biglang dumarating yung mga bagyo sa buhay natin ba. So, mag-reflect tayo. Ano ba yung reaction ko kapag, alam ko may napahintulot tayo sa mga ganong situations, di ba? Napapahintulot at mapapahintulot marahil, di ba? Tingnan mo yung mga, reaction natin mo kapag biglang nangyaring hindi ganito, may magandang hindi nangyaring maganda sa buhay, takbo ng buhay natin, or yung mga, minsan, di ba, decisions natin sa buhay, di ba? Ganito yung plano natin, pero iba yung naging labas pa, naging contradiction dun sa plano natin, or instead mapaayos, nagkakaroon ng complication ba, nagtatagulo pa tuloy, di ba? So, isipin natin, tingnan natin yung attitude natin, or yung behavior natin, di ba? Behavior natin sa mga ganung sitwasyon, di ba? Yung reactions ng mukha mo, tingnan mo yung mukha mo, katabi mo. Kung malungkot ka, may pinagdadaanan yan. So, hindi natin alam yung pinagdadaanan ng bawat isa, di ba? So, kung alam natin na may mga darating na gano'n, posibleng may darating mga ano, dapat tayo maghanda, di ba? Paano nga ba tayo maghanda, di ba? Sabi ni Lord, di ba? Kung maano natin dun sa nabasa natin kanina, di ba? Yung iba, ginising nila ang Lord eh. Kasi Lord, papabayaan ba kami malunod, di ba? Kung tutusin natin dito, parang, para silang nanunumbat sa Lord, di ba? Nanunumbat sila, pababayaan mo ba kami Lord, di ba? May mga ganong pagkakataon minsan na nag-aaral tayo sa sinis. Parang nag-aaral, Lord, bakit ba ako tulad sa ganito? Minsan nasasabi natin yung talagang mabigat na ang pagsubok na minsan nasasabi natin sa Lord na, Lord, bakit ako? Bakit ako ba? Diba? It's parang parang panunumbat yun sa Lord na kaya saan nakasama nila ang Lord. Tayo kasama natin kasi naniniwala tayo at naniniwala tayo kasi nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon, di ba? So, yun ang sinasabi dito na kasama na nga nila ng Lord ng mga panahon yun, di ba? Bakit hindi sila napayapa, di ba? Yung dumating yung bagyo yun. So, para sa atin din naman alam natin kasama natin ang Lord at nasa puso natin siya, di ba? Pero natatakot tayo pa rin minsan, di ba? Meaning, hindi pa rin tayo prepared kung gano'n, di ba? Hindi pa tayo fully prepared. So, kasi may nagdududo pa rin sa atin na sa kakayahan ng Lord na hindi kaya sa mga kakayahan ng Lord. Kaya ng Lord gawin, di ba? Lahat na pwede. Walang imposible nga sa Lord, di ba? Sabi natin kanina. Kaya, minsan may mga blessing na hindi natin natatanggap or kasi nag-aalangan at may mga duda pa rin tayo na kaya ba, ipoprovide ba talaga yun ng Lord sa atin. So, yun, yung sinasabi doon. So, it is also, di ba, sabi dito, it is also sa story ni Jesus and sa Peter. Doon yung parang nangingisda si Peter na buong gabi siyang nangisda, wala siyang nahuli, di ba? Pero nung sinabi ng Lord sa kanya, sige, umalaot ka ulit, mangisda ka ulit, di ba? Kung sa ganung pagkakataon, si Peter, veteran yun na fisherman eh, di ba? Maniniwala ba ako sa'yo, isa ka lang anak ng karpintero, di ba? Buong gabi na nga kami ng isa, wala kami nahuli. Ngayon pang araw na ito, mangisda kami, may mahuli kami. So, pero, di ba, ang kagandahan doon, yung nung time na yun, si Peter kasi, na nininiwala siya sa Lord kasi alam niya yung mga miracles ng Lord, di ba? Yung nagpapagaling sa may sakit, di ba? Sa konting sabi ng Lord sa kanya, alam niya na mas dapat yung decision niya kasi mas magaling siya, fisherman siya, mas dapat yung decision niya nasusunod. Pero sinunod niya yung salita ng Lord, di ba? Di ba? Sabi ng Lord, cast your net, di ba? At yun, hindi nagdalawang isip si Peter na mangisda nga. At saka alam niya naman yung result, di ba? Pag mangisda siya, halos mawasak na yun. Sobrang dami ng isda na nahuli. Yeah. So, yun yung sinasabi doon. So, yun, di ba? Siguro, minsan, di ba, kagaya kay Peter, sa atin sa mga sitwasyon, di ba? Buong gabi kang na isda, wala kang nahuli. Sino ba hindi mo mapapagod doon, di ba? Mapapagod ka siyempre, di ba? At saka parang madidisappoint ka kasi wala kang nahuli. Pero alam ko naalaw tayo na mapagod, di ba? Mapagod tayo na sino bang hindi magpapagod, di ba? Tao lang naman kasi tayo. Hindi naman tayo mga robot or hindi naman tayo computer na
hindi napapagod, di ba? So, sabi doon, di ba, napapagod tayo, di ba? Most of the time dahil sa paghahanap buhay, kasi we want to be financially prepared when the time comes, siguro, kasi lalo na, itong dalawa, so later on, di ba, hindi natin alam, di ba, magkapapamilya or hindi natin alam, di ba? Hindi natin alam ang future, maraming pwedeng mangyari. So, we are trying to get ready, di ba? Bakit ba tayo nag-abroad? Kasi gusto nating makatulong, di ba? Gusto natin maging financially prepared, di ba? Makatulong sa family natin sa Pilipinas, di ba? Huwag mong sabihin, pumunta ka lang ng Japan para mag-USJ o pumunta ka ng Disneyland, di ba? Hindi yun yung purpose natin, magpunta tayo ng Japan. Amen? Amen po. So, di ba, sabi dito, di ba? Gusto mong kumita to prepare for the future, di ba? So, na ano tayo, parang pinasasabi sa atin ng Lord, di ba? Huwag mong sabihin wala yan sa mga rason, bakit hindi tayo pumunta pumunta ng Japan. Kasi, first of all, pumunta ng Japan, para kumita, di ba? Yun yung pinaka-ano natin eh, yung yung pinaka-goal natin, pumunta sa Japan para kumita. So, hindi yan makikita. Yes, wala pong masamang kumita ng pera. Wala naman talaga masamang kumita. Pero, huwag naman po sa sobrang kayong kahit na kahit dahil mo pa yung kalabaw sa bukid, di ba? Na hit na lang yung break. Di ba yung mga ganong pagkakataon, di ba? Oo, hindi masamang kumita, di ba? At nasulot din naman, di ba, sa 4-4, di ba? Hindi ka lang nalagay dyan. Sabi dito, di ba, alam niyo yan, pag niya sa present mo, di ba? Man shall not live by bread alone, di ba? But by every word that proceeds from the mouth of God, di ba? Hindi lang tayo dapat nakikita doon sa yung tinapay, yung sa pera, di ba? But, syempre, nabubuhay tayo sa mga salita ng Panginoon. Mas lalo na mabuhay tayo sa salita ng Panginoon, di ba? Sino ba yung nagpo-provide ng mga kinikita natin? Hindi ba ang Lord din naman, di ba? Sino yung nagbibigay sa atin ng hininga para mabuhay pa at sa lakas para makapagtrabaho. Siyempre, ang Lord din naman yung nagbibigay ng mga ano. So, kung kaya ibigay ng Lord yon yung mga gano'n, kaya niya rin bigyan ng mga gusto mong hingin sa Lord, di ba? So, ang ano na is, nasa ano kung saan yung uunahin mo, mas uunahin mo ba yun o kaysa yung sa Lord, di ba? Sinasabi rin doon sa, di ba, yung sinasabi sa, ano yun di ba? 6:33, Matthew 6:33, sabi dito na, seek ye first the kingdom of God, di ba? And His righteousness and all these things shall be added unto you, di ba? Unahin natin yung Panginoon. Kasi, kapag, syempre, inunan ng Panginoon, sana na yung gagawin ng para idagdag yung dapat idagdag na hinihiling natin, di ba? Ang importante, unahin natin yung Panginoon. Kasi, sabi di ba, seek ye first the kingdom of God. And, di ba, everything shall be added unto you. Diba? Lahat lang yan, yung mga ganyan, kung may hinihiling ka, bahay man, or savings man, makapag-save ka. Alam ko, ibibigay ng Lord sa tamang pagkakataon, sa tamang pamamaraan, diba? Sa tamang time. Amen? Amen. Kaya magpakatatag kayo kasi lahat ng pagpapagal natin para sa Lord ay di mawawalan ng kabuluhan. Diba? Diba, tayo ay mapapagod kung maiinit talaga, di ba? Mapapagod tayo sa kakaipon, para sa kakaipon, di ba? Pagka padala agad sa Pilipinas, di ba? Walang masamang tumulong, di ba? At kumita ng pera, at magpapagod siguro para kumita at makatulong sa Pilipinas. Pero, huwag nating i-compromise yung gawain, di ba? Na nauna natin yung sa gawain, di ba? Kasi, iba yung kapag inuuna pang Lord, masaya ka masaya ka kahit napapagod ka. Parang gano'n, kahit pagod ka sa trabaho, kasi alam mo, inuuna mo ang Lord kaysa naman yung inuuna mo yung trabaho. Yung pagod literal na pagod ka na, talaga na pagod ka. Where else na kapag yun, kasama natin ang Lord, alam mo na, Lord, alam ko, you will learn your strength. Parang, ikaw yung magbibigay sa akin ng kalakasan, kasi alam mo pagod, alam mo may kasama kayo, na magpapalakas sa'yo. Okay. So, Lord, next point, let's show you. Yun. So, sabi kanina, di ba? Kaya nga, mga minamahal kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag, maging masipag kayo palagi sa paglingkod sa Panginoon. Dahil alam niyo, hindi masayang inyong pagpapagal para sa Panginoon. Diba? Sinasabi dito na talaga hindi naman talaga masasayang. Diba? Yung pagpunta natin dito kasi hindi naman tayo sa mundo nag-iipon na kayamanan, kundi sa langit, di ba? Isipin natin, yung mga naipon natin. Alam ko sa atin may mga ano dyan, may
yung mga ipon, tawag yan yung mga investment, yung mga bahay, kung may sasakyan, kung may sasakyan, karito na lang sa amin. Ano, kung meron mga naipon, may nabili mga properties, di ba? Mayroon at mayroon yan. Pero isipin natin, kapag yung time na dati, kapag kinuha na tayo ng loan, yung mga naipon pa natin ngayon is madadala pa natin, di ba? Madadala pa natin sa kung saan man tayo dadalhin. Kung saan ka man dadalhin, kung sa impyerno ka man o sa langit ka man dadalhin. Madadala mo ba yun? Siyempre hindi, may iwan yun dito sa Pilipinas. Yung lahat ng pinagpaguran mo, pinaghirapan mo, hindi ikaw yung makikinabang eh. Yung mga mahal sa buhay, yung mga mahihiwan. So, isipin natin na mas saan ba yung dapat natin paghandaan yung sa mundo ba? Yung sa ano? Kasi or yung sa afterlife. Kasi yung sa afterlife, pang matagalan yun eh. Yung dito sa mundo, temporary lang naman ito. Temporary. Alam natin yan kasi, di ba? Sabi doon sa Hebrew 9:27 na, and is appointed to men to die once, di ba? And after that is judgment, di ba? Lahat talaga tayo mamamatay. Hindi talaga may iiwasan yan, di ba? Pero, yung pwede natin maiwasan is, kung mapupunta sa impyerno, di ba? Or mapupunta sa langit, di ba? Yung pwede mo pang magawa nyo ng paraan eh. Kasi habang buhay tayo, habang nandito pa tayo, habang may time pa tayo na pwedeng magbago at saka makapag-prepare, di ba? Yun yung time na ano, pwede pa tayo eh, di ba? Na makapag-prepare talaga. Whereas kung hindi kaya, nga sinasabi kasi hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Panginoon or kung kailan tayo ng Panginoon. Kaya dapat every time prepare tayo. Every time dapat prepare tayo yung sinasabi dito. So, medyo mahaba na yung ano ko, pero sa dito, sabi dito, di ba? Ano ba dapat yung preparation na dapat natin gawin? Di ba? Yan po. Ito yung, minsan di ba sabi natin sa uno natin kasi minsan nauna natin yung trabaho, nakakapag ano na, sa ano, kasi hindi mo mabitaw-bitawan eh. Kasi gusto mo gawin kasi gusto mo makabili ng bahay o makabili ng ganito, ng sakyan o magandang iPhone. Gusto mo iPhone Pro Max na 2 terabyte, hindi na Max, diba? May mga ganun tayong mga iniisip na hindi natin mabitawan yung mga ganung bagay. Kaya hindi tayo kapag-surrender totally sa Lord. Na ito dapat ganitong, may mga ano pa tayo, may mga goals pa, dapat mga 30 years old, dapat meron na akong 2 kotse, gano'n, di ba? Yung mga, may bahay na ako na 2, yung mga, ikaw na, di ba? Daming mga goals, may mga siniset tayong goals sa world, di ba? Worldly goals, di ba? Pero, nakakalimutan natin yung pinaka-importanting goals eh, yung siniset natin na goals na, ano kaya yung mangyayari sa akin pag namatay ako, di ba? Ano po, naniniwala ba tayo na may impyerno? Ano meron? Meron talaga, di ba? Ang demonyo nga naniniwala, yung hindi pa, di ba? So, yung isipin natin, huwag dun sa temporary, di ba? Dun sa pang matagal, okay lang na kumita ka ng ano, mapakayaman ka, pero huwag mong kakalimutan yung Lord, di ba? Yung mangyayari sa atin pagkatapos na mamatay tayo o kung dumating yung rapture, di ba? Na dapat na makapag-prepare tayo. So, dito, sabi dito, paano nga ba natin matatanggap, di ba? Yung preparation na yun, di ba? Ito yung mga, di ba sabi natin minsan, di ba? It's not really bad na paghanda natin yung mga ganung mga bagay. But more importantly, Lord is telling us to prepare for what is to come, di ba? Yung eternal na dating. Handang-handa ka sa world, di ba? Ang dami mong naipon, ang dami mong masakyan. Handa talaga, sobrang handa ka pa. Handa ka pa sa, kapag may dumating man na typhoon, nakapagbaga ka ng desimentong, kunwari yung bahay na hindi matitinag ng bagyo, ganyan, or ng earthquake. Kapag handa ka nga, di ba? Handang-handa tayo sa mundo. Pero, di ba? Hindi tayo nakapag-handa para kay Lord. Di ba? Ang sakit yung parang kapag handa ka nga ng ganung mga bagay, pero nung dumating ang Lord, hindi ka naman handa. Di ba? Saan tayo pupulot niya? Eternal death or eternal life lang naman yung pagpupuntahan natin. So, at paano nga ba natin matatanggap yung sinasabi dito na katotohanan, di ba? Sino ba yung katotohanan na kailangan natin pag-prepare, di ba? Ito yung pag-aaral natin kasi totoo na talagang mamamatay talaga tayo at totoong darating ang Lord, di ba? Yung totoo is pinag-aaral natin, yung nakasulat sa Bible, di ba? Ano ba yung nakasulat sa Bible? Yung mga sinasabi ng Lord, di ba? Na si Lord ay darating, di ba? Di ba kung familiar tayo dun sa text na sa 1 John, di ba? Yung pinag-aaral natin ngayon, di ba? Yan nakasulat sa Bible, di ba? Sabi dito, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God. So, kung sabihin natin, at saka,
Yung Bible, si Lord mismo yun eh. At saka yung sinasabi rin minsan sa Bible at nababanggit na, I am the way, the truth, and the life. Si Lord lang yung pwedeng natin yung masasabi na totoo at saka yung talagang pwede nating masasabi na katotohanan dapat natin tanggapin, di ba? Mahirap tanggapin yung katotohanan kasi masakit eh, di ba? Masakit tanggapin yung katotohanan kasi, tatamaan tayo sa mga preaching kasi words yun ng Lord, yun yung mga truth na masakit. Masakit kasi nasasaktan tayo kasi totoo at nasasaktan tayo. Pero, yun nga sabi, di ba, we cannot be set free kapag hindi natin natanggap yung katotohanan, di ba? Una-muna sa lahat, tanggapin natin yung katotohanan, di ba? Katotohanan na ano, di ba? Na tayo makasalanan, di ba? Yung sinasabi lagi ni nanay na tayo makasalanan, hindi naman tayo talaga makakatanggap ng katotohanan kapag hindi natin amin sa sarili natin na may mali tayo ba? Yung sinasabi doon. Yung sinasabi na, doon pa rin bumabalik yung sinasabi na, ano pa rin, dapat humble ka pa rin, na tanggapin mo sa sarili mo na, Lord, hindi ko talaga matatanggap kita fully kapag hindi ako nag-humble down na hindi ko lahat kinas yung yung mga pangarap ko sa buhay, yung mga gusto kong asamin, di ba? Lahat ng yun is dapat itapon natin, di ba? Yung mga disciples nga, di ba? Yung tinawag sila ng Panginoon, di ba? Iniwan nila yung mga business nila, yung mga gawain nila, at sumama sila walang pag-aalim na. Yun rin yung sinasabi dito na dapat ready tayo, ready na tanggapin yung katotohanan. Yung ganito, yung pinag-aaralan natin, di ba? So, at paano nga ba natin matatanggap yung katotohanan? Di ba nasabi kami, di ba? You should humble down, di ba? Humble down na tanggapin mo na wala ka kapag wala yung Lord, di ba? Matanggap natin na hindi natin makikita ang Lord kapag hindi natin tinanggal yung mga natin, yung mga iniisip natin, lahat ng mga makabusong bagay. In short, di ba? Kapag hindi natin ipaghinatawad, di ba? Yung mga masasamang nagagawa natin, yung mga dinadala pa natin, di ba? Yung mga gano'n, yung hindi natin siya ipag-repent pa sa Lord. Doon pa rin nahuhulog eh, di ba? Hindi ka muna tatanggap talaga sa Lord kapag hindi mo yung talaga na isip at saka hindi mo yung naramdaman na Lord, kailangan mo magsisi doon sa mga dapat mong pagsisihan sa Lord. Kasi hindi mo naman talaga makikita ang Lord kapag hindi ka nagsisi. Hindi mo siya mararamdaman. At saka ang Lord naman talaga rin magpaparamdam sa atin na, oh, ready ka na anak, di ba? Ready ka na tumanggap sa atin. Diba? At sinasabi sa atin, di ba, laging binabanggit na, for without humility, we can never see God, di ba? At saka, sa atin, kasi naniniwala tayo na ang salvation may process, diba? May process yan. Na una, di ba, dapat tayong dapat makilala natin ang Lord, di ba? Dapat magkaroon tayo ng relasyon sa Lord. Pero paano nga ba tayo magkakaroon ng relasyon sa Lord, di ba? Kung hindi natin siya unang-unang tinatanggap, di ba? Yung maganda ito kasi nakakapagilig tayo. Unti-unti tayo natatiman ng salita ng Lord. At sa mga tumanggap at sa mga tatanggap pa, di ba? Yung sinasabi ng Lord, di ba? Kapag naniniwala ka sa Lord, di ba? May gagawin ka eh. Diba? May gagawin tayo. Kasi yung paniniwalang walang ginagawa, di ba? Wala yung puro salita lang yun. Faith without action is dead, di ba? Totoo naman yun. Kapag sinasabi mo lang, mabait ako, pero hindi ka naman gumagawa ng mabuti, di ba? Wala pa rin yun, di ba? Sabi mo, sumusunod ako sa Lord, pero paglabas paglabas mo pa lang, naisip mo na yung kaaway mo sa Gemba or sa Kaisa. Pero parang nonsense ba? Parang nawalang kabuluhan yung lahat ng pinag-aralan natin, di ba? So, pinasabi na binabagit lagi, hindi tayo dapat magsawa na yun, di ba? I-share yung gospel na paano nga ba tayo makakapag-prepare? Una-una sa lahat, di ba? Makakapag-prepare tayo kasi may step by step yan. May mga steps na kailangan gawin para i-prepare tayo ng Lord. Di ba? Una-una sa lahat, tanggapin natin yung Lord na siya yung tagapagligtas natin. Di ba? Siya lang yung pwede magligtas sa atin. Kasi at sa paano ba natin tatanggapin ng Lord, di ba? Ito pag-inig, di ba? At saka sinasabi na muna tayo yung sinasabi lagi ni nanay sa gospel na pagsisihan mo muna yung mga kasalanan mo, di ba? Bago mo tanggapin ang Lord. Kasi hindi mo naman pwedeng tanggapin mo ang Lord na for the sake lang na tagal-tagal ko na dito umatin. Sabi nila ganito, hindi pa ako tumatanggap. Hindi ganoon, di ba? Ang Lord ang nakakita ng mga puso natin. Ang Lord nakakita ng isip at puso natin, di ba? Kung ready ka na, alam ng Lord, He will make you ready, di ba? At ipag-pray natin yan, ipag-pray natin lagi na, Lord, gawin mo akong ready kasi hindi na biro-biro nangyayari sa mundo ngayon, di ba?
nangyayari sa mundo. Kaya ka pa tatanggap ang sa Lord, yung magtatatakan na, di ba? It's too late na yun, di ba? Or siguro hindi man natin masabi kung saan mauna, kung mamaya mauna tayo kunin ng Lord, di ba? At least nakatanggap tayo, ready tayo sa Lord. Diba? Yung sinasabi sa atin ng Lord, anytime na dumating siya, ready tayo. So, sa atin, sa amin na nakatanggap sa Lord, di ba? Hindi pa naman yun full, ay hindi pa yun completely na sabihin natin na fully nasa Lord ka na. Kasi sinasabi sa gospel ng Lord, di ba? Alam ko na ulit at sinaulit kayo sa mga gawain, di ba? Na ang katuparan ng gospel is, di ba, magsisi ka sa kasalanan mo, di ba? At magpapapayos ka sa Panginoon. Sa pangalan ng Panginoon, tatanggapin mo yung kaloob ng Espiritu Santo. So, unang-una sa doon is talagang dapat makitaan ka na muna ng Lord na ready kang tumanggap. So, yun po. So, alam ko, di ba, hindi dapat tayo, hindi tayo dapat matakot na mag-share ng gospel na. Ako, minsan sa family ko, minsan nagkaroon ako ng hesitation na mag-share, di ba? Pero, hindi tayo dapat mapigil. Kasi yun yung pinaka-purpose natin na mag-share at saka mag-win ng gospel. Kasi, dapat ang sabi ng Lord, di ba, humayo kayo para mag-win, di ba? Na ipangalan yung mga salita ko, di ba? At sana sila ay tumanggap ng mga salita ko. So, sabi dito, di ba, in Acts 2:38, lagi natin ito nababasa, di ba? Sumagot si Pedro. Ewan ko nasama ko dun sa text ko. Nasa last na part na yata. Hindi ko na kaya ako na nagbasa ng mga text. Yan, sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo, di ba? I-back mo lang. Pagsisihan ninyo, talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesus Cristo upang kayo'y patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo, di ba? Una sa lahat, di ba? Totoo yung sinasabi lagi na kapag naniniwala tayo, di ba? Meron tayong gagawin, di ba? Kasi kung hindi ka gagawa, di ba? Hindi mapatutupad, hindi sa katuparan yung paniniwala mo, di ba? Ang gospel ng Lord is, di ba? Namatay ang Lord, di ba? Inilibing at muling nabuhay, di ba? How many times yan kahit sa dati nating pananampalataya, di ba? Yun din yung gospel na pinipreach nila. Pero sa atin naman is kailangan natin isagawa, di ba? Kailangan natin, kaya nga may mga acts, di ba? Kailangan natin isagawa yung paniniwala nyo, di ba? Paano ba natin isasagawa, di ba? Sabi dito, mauna is mag-repent ka. Mag-repent ka kasi yun yung pinakauna yun. Makitaan ka ng Lord na ready ka talaga sa Lord na nagpapakababa ka, Lord, tatanggapin na kita, Lord. Ikaw nang bahala, Lord, sa akin. Alam ko all the way sa Christian journey, maraming mga pagsubok, di ba, sa atin. Hindi pa natatapos ang Lord sa atin. Kasi nung simulang natanggap natin ang Lord at nagpabautismo tayo, hindi pa yun natatapos doon eh. Hindi pa yun natatapos doon yung katuparan ng gospel. So, sa Bible nga, di ba, kung iisipin natin, di ba, mayroong cases doon na yung pinaka-last na katuparan ng gospel is actually kapag natanggap natin yung Espiritu Santo, di ba? Yung nagkakaroon tayo ng power na mag-cast out ng devil, di ba? Yung mag-heal ng sakit, di ba? Kahit yung sarili natin sakit, kaya pwede natin i-heal yun. So, yun yung pinaka-katuparan ng gospel, di ba? Pero unang-una sa lahat, di ba, sa gospel may na, kasi nag-follow kay nanay kanina, ang ganda nung sharing nanay. Sabi niya, naalala natin sa Bible, di ba? Una nga tumanggap yung iba, yung mga mismo Hudyo pa, yung mga Hudyo, di ba? Yung mga Hudyo nga, di ba, yung mga nagpapako kay Jesus, di ba? Naniniwala silang isa ang Diyos, pero hindi nila matanggap na Diyos yung Lord. Hindi sa kanila ni-reveal ng Panginoon. Kasi kapag hindi nangyari, hindi makakarating sa atin yung gospel. So, yung sinabi lang na nauna pa nga silang binautismuhan sa Espiritu Santo kasi nagsasalita lang sila ng mga iba't ibang wika. So, sabi doon sa text na yun na sino pang pwedeng humadlang na bautismo sila sa tubig at tumanggap sa pangalan ng Lord. Kasi nauna silang binaptize ng Lord sa Espiritu. So, yun sinasabi na Lord na lahat yon may step. Kasi hindi pwedeng hindi mo gawin yung steps na yun. Kasi yun yung pinaka-formula para ma-receive mo yung Panginoon. Hindi pwedeng, yun naniniwala ako lang sa Panginoon. Masabi mo naniniwala ka, pero pagdating ng araw na darating ang Lord, tatawin ka ng Lord. Diba? Naniniwala ka diba sa akin? Diba? Bakit hindi ba ako tinanggap? So isasampal yun ng Lord sa atin. Masakit yun ang katurahan nila. Habang ngayon na tayo, binibigyan ng Lord ng pagkakataon na makakilala sa Kanya. Di ba?
lalo sa akin mabigat sa akin sa family ko na. Kasi hindi pa sila talaga tumatanggap, diba? Or meron silang pero hindi sila ba na ganun pa rin ka na ready na. Kasi hindi ko lang rin kasi masabi minsan sa kanila na kasi masasaktan sila. Oh, bakit pa? Oh, kailan ka tatanggap sa Lord kapag mamamatay ka, malapit ka na mamamatay, di ba? Paano ka pa tatanggap sa Lord, di ba? Paano ka pa magsisisi, di ba? Sa mga oras na yun, kasi it's too late, di ba? Yung sinasabi sa atin ng Panginoon. Kaya, yun, sinasabi sa atin ng Panginoon na whenever na mayroong chance, di ba? Mayroong chance na mabigyan tayo ng pagkakataon na makapagsisi at tumanggap sa Panginoon, di ba? Huwag nating sayangin yung chance. Alam ko, sa atin kahit sa mga tumanggap na. Ako mismo sa akin, di ba? Tumanggap nga ako sa Lord. Pero alam ko, mayroon pang balak ang Lord sa akin na hindi ko pa siya fully na natatanggap eh. Kasi, hindi pa naman dumarating ang Lord eh. Kapag dumating na ang Lord, yun na, talaga yun to talagang completion na talaga ng lahat-lahat, di ba? Nagsabi nga sa Bible na, kung sa Old Testament, di ba? Si Lord, pinatay niya yung mga anak ng mga Pharaoh. Di ba may sinabi siya sa mga Israel na lahat ng mga bahay ng mga Israel, lagyan niyo ng tanda, di ba? Ng dugo, ng kami, para kapag dumating ako, hindi ko kayo lilipurin. Di ba? Nasa ano rin kasi yan, nasa Revelation na ang hahanapin talaga ng Lord na tatak is yung tatak ng Holy Spirit. Ba? Ito kasi tinanggap po ako, pagdating na araw, hindi ka kasasama doon sa mga, ililipurin ko rin. Parang, alam niyo sa Bible kasi ang Old at New Testament, yan eh, parang, yan, salamin, di ba? Sinasalamin niya yung kung ano sa New Testament, at sinasalamin niya yung sa Old Testament, di ba? Ang Diyos ay isa, di ba? Alam natin yan. At saka kung sino yung Diyos doon sa Old Testament, di ba? Na siguro nagpaparusa, di ba? Kapag minsan sa Old Testament, kapag may nakagawa, kasi patay agad eh, di ba? Pero, so, tapos nagpakilala ang Lord, di ba? Nagpakilala siya na through Jesus na siya nga talaga ang Panginoon at isa ang Panginoon, hindi pwede maging dalawa. Di ba? Siya yung nasa old, siya rin yung nasa new. Sa lahi is, di ba? Sabi niya lagi, di ba? I am the Alpha and Omega. I am the beginning and the end. So, yun, salamat sir kasi na pahintulutan ako na patronahin na yun, makapag-share. Di ba? Salamat sa inyong lahat kasi may natutunan. Alam ko may natutunan tayo, di ba? So, yung pinakasabi ko lang din is, di ba, huwag natin sayangin yung panahon. Kasi, hindi natin alam na kung may time pa ba tayo, ilan pa ba yung time ng preparation natin hanggang sa pagdating ng Panginoon. Hindi natin alam. So, ang Lord lang yung nakakaalam. So, at between you and the Lord, alam mo yan, di ba? Kung prepared ka or kailangan mo na talaga ng preparation. So, pero alam ko, sa tamang panahon. So, kaya, salamat sa Panginoon at yun po, maraming salamat po sa closing mo. So, ikaw ang closing. Salamat sa Lord, marami na naman tayong natutunan na marami na naman tayong mapakulit paglabas natin dito. Sabi nga dito sa binigay ng Lord sa akin na verse sa 2 Timothy verse 6. Dahil dito, pinaalala ko sa inyo na paghanapin muli ang kaloob na binibigay sa iyo ng Diyos, umupatong sa iyo ang aking mga kamay. 7. Sapagkat ang Espiritu ng binigay sa atin ng Diyos ay hindi Espiritu ng kahinaan ng loob, kundi Espiritu ng kapangyarihan ng pag-ibig. Malinaw dito sinasabi ng Diyos. Sinasabi ng Diyos sa atin na magpakatatag tayo, mas lalo natin ibigay yung sarili natin sa Kanya, lalo tayo mag-focus sa Kanya. Paghanapin natin yung pagmamahal natin sa Lord. Kasi sabi nga kanina ng ating kapatid si Darrell, darating ang araw, harap tayo sa Lord. Huwag natin hintayin na pag humarap tayo, tatanungin tayo sa Lord, ano nagawa mo sa Lord? Diba? Dito pa lang, dapat mag-focus na tayo, pakita natin sa Lord, sumunod tayo. Yung obedience natin sa Lord, ibigay natin ng 100%. Yung pagmamahal natin sa Lord, ibigay natin. Huwag tayong manghinayang, huwag tayo magpapetiks-petiks. Diba? Malapit ang dumating ang Lord. Nandito na tayo, di ba? I-focus natin yung sarili natin, di ba? Sabi pa nga dito sa sinabi kaninang verse ni kapatid ni
palataya na. Sa 1 Corinthians 15:58, kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo magsitatag, huwag makibos na laging sumagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman niyo, nagtitiwala pagsuga ng inyong mga ginagawa sa ating Panginoon. Diba? May kabuluhan yung ginagawa natin sa ating Panginoon. May kabuluhan yung mga pagsunod natin. May kabuluhan yung mga pag-attend natin dito. May kabuluhan yung mga pag-aaral na ginagawa natin dito. Huwag tayong manghina sa Panginoon. Diba? Darating ang araw, lahat ng ito, lahat ng ginagawa natin dito, alam na ni Lord. Sabi nga diba sa title natin, God is watching us. Nakikita ng Lord na yung mga ginagawa natin dito. Ibigay natin yung ating 100% para sa Panginoon. Salamat mga kapatid. Manalangin po tayo ba sa ating closing prayer. Yes, O Lord God in heaven, hallelujah. Jesus, hallelujah, Lord. Lord, maraming po salamat, Panginoon, sa araw na ito na sinigkalugin po. Upang makarating kami sa gawain ito, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon, sa loob namin po sa atin ito para makinig kami, Panginoon, para mag-aaral kami ng iyong mga salita, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon, sa aming kapatid Brother Brian na ginapit po sa amin ngayon sa araw nito, Panginoon. Panginoon, alam namin, Panginoon, na marami kami kahinaan, marami kami pagkukulang, Panginoon, patuloy kami itisin, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na darating ang araw, Panginoon, masasama na kami, Panginoon, sa araw nito, Panginoon. Panginoon, sa pag-iwalay namin sa araw nito, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na yung mga salita mo na itinatak mo sa aming mga puso, Panginoon, na magagamit namin sa paglabas namin sa araw-araw, Panginoon. Na magagamit namin, na nag-share namin sa aming kapwa, Panginoon, sa aming mga loved ones, Panginoon, sa aming mga kapatid, Panginoon, sa aming mga kapamilya, Panginoon. Lahat ng iyo, Panginoon, lahat ng pagpapagal namin sa iyo, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na darating ang araw, Panginoon, na masasama kami sa iyo, Panginoon. Panginoon, sa mga oras po na ito, alam namin, Panginoon, na minsan dumarating kami sa kahinaan, Panginoon. Patuloy mo kami patatagin, Panginoon. Patuloy mong pagkanamin ang iyong mga salita sa puso namin, Panginoon. Kumilos ka, Panginoon. Gamitin mo kami mightily, Panginoon. Panginoon, lahat ng mga natutunan namin dito, Panginoon, namin, Panginoon, na magagamit namin ito, Panginoon. Kaya po bahala sa mga oras na natitirang oras ng gawain ito, Panginoon. Sinataas ko namin sa iyo, Panginoon, ang natitirang oras ito sa nag-isa na kinamang pangalan. Jesus name. Amen. Ay, pupunta ba kayo? Kasi